Hello po guys, continuation po ng ginagawa kong bagong content. To God be the glory po, God bless us all po. Just a little life lesson and motivation for each and every one of us. And I was hoping na kahit po katiting lang, kahit kalahati lang po ng 1% guys, makapaghatid po ako sa sino mang makakakita ng content ko na to, ng maliit na booster para magtumibay pa po yung faith natin sa ating Creator. Amen. God bless us all po. Just a little life quotes. And it says, karma comes after everybody eventually. You can't get away with screwing people over your whole life. I don't care who you are. What goes around comes around. Sooner or later, the universe will serve you the revenge that you deserve. And another one, profound life lessons and principles of life that can truly reflect all of us deeply. When a bird is alive, it eats ants. When the bird is dead, ants eat the bird. Time and circumstances can change at any time. Don't devalue or hurt anyone. In life, you may be powerful today, but remember, time is more powerful to all of us. Anything can happen in the blink of an eye. So do good and be good. And remember, all is borrowed in this world. To God be the glory. So guys, yung nangyayari po ngayon sa palibot ng mundong ito, alam naman po nating lahat yan guys. Nandun na po talaga tayo sa last generation ng humanity. Halos paulit-ulit ko po yung sinasabi sa bawat content ko. Kahit templates lang po yan, madalas po may dinadagdag ako diyang maliliit na mga quotes, mga verses sa love letter ng ating Panginoon. Kasi guys, maging aware na po talaga tayo. Kasi sabi nga po nung mga lumalabas na dokumentary ngayon, alam ko po napapanood nating lahat yan sa iba-ibang platform. Yung iba po talaga, nagpapakabisi na lang po, parang iniisip nung iba na hindi naman mangyayari yan, matagal pa yan. Time is powerful nga po, di po ba? Nobody can tell, nobody can predict. Lahat po mga haka-haka lang. Pero yung pong mga nangyayari talagang mga kalamidad, yan po ay facts. Yan po ay totoo. Sabi nga po nung isang scientist na napanood ko na para po siyang, doktor din po siya, scientist siya. Parang member din po yata siya ng NASA. Sabi niya po few years na lang daw po talaga, hindi na po talaga kayang pigilan yung pa-intense pa po ng pa-intense ang nangyayaring global warming at saka global warming at saka po yung climate change. Kasi nga po epekto din po yan ng mga ginawa ng mga sinaunang tao. Grumabi na po ng grumabi. Parang nagpatong-patong na po ng nagpatong-patong. So to make the long story short po, lahat po tayo ay may kinalaman sa nangyayari globally. So dagdagan pa po talaga natin yung prayers natin. Well anyway guys, ito pong life motivation ko na to, number 6 na po to. Number 6 na. Sana po sa sino mang makakakita ng content ko na to, try nyo pong umpisahan mula number 1 hanggang final part. Pinaghalo-halo ko po to sa mga napanood kong dokumentary. Dinuduktong-duktong ko po. Alam ko naman po, matured na tayong lahat guys. Minsan nga po, elementary pa lang. Matatalino po talaga ang tao ngayon Kasi nga po, dadating ang panahon na ang tao ay tatalino. Dadating ang panahon talagang, sabi nga po lahat po talaga ng high-tech technology mangyayari. Kasi nga po, nakatakda yun. Hindi po mapipigilan. Sabi nga po, changes is imminent. So, lahat po talaga ng bagay-bagay, guys,
parang niloob din po ng Panginoong mangyari. Kasi nga po, nung unang-unang siglo pa, sinalita na po ng ating Creator na gagawa sa ng bagong langit at bagong lupa. Para po sa sarili kong POV, tapos na po yun guys. Inihahanda na po tayong lahat ng Panginoon para makatira dun sa pinapangako niya nga pong bagong langit at bagong lupa. Yun po ay titirahan ng lahat ng macho-chosen pagdating nga po nung pagtatapos ng tribulation tsaka po ng 1,000 years. Talagang totoong-totoo po guys, may madadatnan pa po talaga ang ating Panginoon, ang kanyang bigatin san. May paghaharian pa po talaga ang ating Creator. Kasi nga po sabi nga po marami pa rin taong masasamang tao talaga ang hindi susunod sa paghahari ng ating Creator. Pero unmatched po sila kasi ang makakapangyari po na po talaga ay yung reigning era ng ating Lord Jesus na malapit na pong mangyari. Pax po yan. So, ano po ang dapat natin gawin? Yung po ang tanong, yun po yung pinakamalaking question mark. Ano po ang dapat natin gawin habang hinihintay natin yung panahon na yun? Magpakaaligaga na po tayo. Atupagi na po natin talaga araw-araw na tayo'y buhay pa. Tayo'y malusog pa. Tayo'y malakas pa. Atupagin po natin ang atupagin. Magpakabisi po tayo sa paggawa ng kabutihan, sa paghahatid ng magagandang motivation, maliit man o malaki, services man yan o konti o malaking value o amount ng makakayanan natin. Gawin na po natin ang gawin. Huwag po tayong mag-aksaya ng panahon dun sa mga walang kabuluhang bagay-bagay. Huwag na po natin ipagpatuloy yung mga misdeeds, yung mga kalikuan na lalo lang po magpapalubog sa ating pagkatao. Kasi ang babaunin po talaga natin guys, para tayo mapili, para tayo maging karapat-dapat dun sa talagang pipiliin ng ating Panginoon para bigyan niya ng reward, bigyan niya ng eternal life at eternal happiness. Yun po talagang ginawa nating kabutihan na inaalay natin na ang mag-glorify po talaga yung pong nasa itaas, hindi itong sarili natin. Kasi po, invalid po talaga to kasi masisira po to Kaya habang tayo po'y malakas pa, habang may panahon pa po tayo, atupagin na po natin ang atupagin. Magtanim po tayo ng magtanim talaga ng good deeds. Sundan nyo pa po guys, sundan nyo pa po, bibigyan ko na po to ng ending. Sana po talaga kahit papano nakakapaghatid po ako ng maliit na motivation sa ating lahat. Sino mang makakakita ng content ko nito. Thank you so much po talaga. To God be the glory po. God bless us all po. At huwag po natin kakalimutan guys, talagang meron pong infinite God na haharapin ng bawat isa sa atin pagdating po ng Judgment Day. To God be the glory po. God bless us all po. And ingatan po natin ang faith natin. Amen. Thank you po for watching.